Genesis 37. Si Joseph at ang mga kapatid niya. Sa Canaan tumira si Jacob, kung saan tumira ang tatay niya. Ito yung kwento ng pamilya ni Jacob. Mga characters: Lola Nilda bilang Jacob, Achi bilang kapatid, Claudia bilang kapatid, at John bilang Joseph, Olivia bilang isang lalaki. Noong 17 years old si Joseph, nag-aalaga siya ng mga tupa at kambing nila. Kasama niya yung mga kuya niya sa side ni Bilha at Zilpa na mga asawang lingkod ng tatay niya. Lagi niyang sinusumbong sa tatay niya yung masasamang ginagawa ng mga kuya niya. Mas mahal ni Jacob si Joseph kesa sa ibang mga anak niya, kasi matanda na siya nung pinanganak si Joseph. Ginawan pa nga niya ito ng mahabang damit na may manggas. Nung mapansin ng mga kapatid ni Joseph na mas mahal siya ng tatay nila, nagalit ang mga ito at di na nila kinakausap ng maayos si Joseph. Isang gabi na naghinip si Joseph. Nung kinwento niya yun sa mga kapatid niya, lalo silang nagalit sa kanya. Sabi niya, "Ano, Mama? Hinita ko. Daw tayo. Anong sabi? tapos biglang tumayo yung tinali kong trigo. Yung mga tinali niya naman, pumwesto paikot sa trigo ko, saka yung muko. So, anong ibig mo sabihin? Kahari ka? Tapos ikaw ang susundin namin? Tanong nila. Dahil sa kinwento niyang panaginip, lalo pa silang nagalit sa kanya. Tapos, na naghinip ulit si Joseph at kinwento niya ito sa mga kapatid niya. Sabi niya, "Alam niyo ba na naginip ulit ako? Nakita ko yung araw, buwan, at saka 11 na stars na yumuko sa akin." Kinwento niya din ito sa tatay niya, pero pinagalitan siya nito. Anong ibig mong sabihin? Palagay mo ba, yuyuko kami ng nanay mo at ang mga kapatid mo sa'yo? Nagngit-ngit sa galit yung mga kapatid ni Joseph. Pero di nawala sa isip ni Jacob ang panaginip na yun. Genesis 37 verse 12 to 36. Binenta si Joseph at dinala sa Egypt. Isang araw, pumunta sa Shechem ang mga kapatid ni Joseph para pakainin at bantayan ang mga alagang hayop ng tatay nila. Tara, punta na tayo sa Shechem. Sinabi ni Jacob kay Joseph, "Puntahan mo yung mga kapatid mo sa Shechem. Nagpapastol sila doon ng mga alaga nating hayop." Sige po. Sagot ni Joseph. Sabi ng tatay niya, Umalis ka na at tingnan mo kung okay lang yung mga kapatid mo at mga alaga natin. Tapos bumalik ka dito. Balikitaan mo ako. umalis nga si Joseph mula sa Hebron Valley at dumating sa Shechem. Habang naglalakad siya sa bukid, nakita siya ng isang lalaki at tinanong siya nito, "Anong hinahanap mo?" Anak po, anak
kapatid ko ay naga ng mga hayop. Alam mo ba? Asan sila? Sabi ng lalaki, umalis na sila dito. Narinig ko, pupunta daw sila sa Dotan. Kaya pumunta si Joseph sa Dotan at nakita niya doon ang mga kapatid niya. Malayo pa lang, nakita na ni Joseph ang mga kapatid niya. Pero bago pa siya makalapit, napagkaisahan na ng mga kapatid niya na patayin siya. Sabi nila, Mahilig managinip. Tara, patayin natin siya. Tapos itapon natin siya sa tuyong balon. Sabihin na lang natin na pinatay siya ng mga bangis na hayop. Tingnan natin kung magkakatotoo pa ang mga panaginip niya. narinig sila ni Ruben, kaya tinry niyang isave si Joseph. Sabi niya, Huwag natin siya patayin. Ihulog na lang natin siya sa balon. Dito sa desert. Pero wag natin siyang saktan. sinabi niya ito kasi plano niyang iligtas si Joseph at iuwi sa tatay nila. Pagdating ni Joseph, pwersahan nilang hinubad yung damit niya na may mahabang manggas. Tapos, hinulog siya sa balon. Pagkatapos nun, naupo sila at kumain. Ayun ang mga May nakita silang grupo ng Ishmaelites galing Gilead. Yung mga camel nila ay may mga kargang pampalasa ng pagkain at mga ingredients sa paggawa ng papango na dadalhin sa Egypt. Sabi ni Judah sa mga kapatid niya, may mapapala ba tayo pag pinatay natin siya at tinago natin kung paano siya namatay? Ganito na lang, ibenta natin siya sa mga Ishmaelites at wag na natin saktan. Kasi kapatid pa rin natin siya. Kadugo natin yan. Nag-agree silang lahat. Pagdaan ng mga negosyanteng Midianites, hinila ng magkakapatid si Joseph palabas ng balon at binenta sa mga Ishmaelites sa halagang 20 pirasong silver. Tapos, sinama siya ng mga Ishmaelites sa Egypt. Pagbalik ni Ruben sa balon, wala na doon si Joseph. Sa sobrang lungkot niya, pinunit niya ang kanyang damit. Bumalik siya sa mga kapatid niya at sinabi, wala na doon yung bata, ano na ang gagawin ko? Tapos pumatay sila ng kambing at nilagyan ng dugo noon yung damit ni Joseph. Dinala nila yung damit sa tatay nila at sinabi, nakita namin ito. Damit po ba ito ng anak nyo? Nakilala ni Jacob yung damit at sinabi, oo, sa kanya nga ito. Pinatay at nilapa ng mabangis na hayop ang anak ko. Sigurado akong nagkapira-piraso na ang katawan niya. Sa sobrang lungkot, pinunit ni Jacob ang suot niya at nagdamit siya ng sako. Matagal siyang nagluksa para sa anak niya. Pinuntahan siya ng lahat ng mga anak niyang lalaki at babae para i-comfort. Pero, hindi niya sila pinansin. Sabi niya, magluluksa ako para sa anak ko hanggang sa mamatay ako. At hindi nga siya tumigil sa pagluluksa para sa anak niyang si Joseph. Doon naman sa Egypt, binenta ng mga Midianites si Joseph kay Potiphar na isa sa mga opisyal ng hari at kapitan ng mga guard sa palasyo.